Bilyonaryong umuwi ng maaga. Ang natagpuan niya'y nagbago ng lahat. Si Alberto Reyes ay hindi lamang mayaman, isa siya sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Sa edad na 45, nakapagtatag siya ng isang imperyo sa teknolohiya mula sa wala. Siya ay nagmamay-ari ng matatayog na gusali sa buong New York City at nagpapatakbo ng mga negosyong pandaigdig. Tinatawag siya ng mga tao bilang malamig na bilyonaryo. Iniiwasan niya ang mga marangyang pagtitipon, ayaw sa media at halos lahat ng oras ay nakabaon sa datos at desisyon. Ang kanyang tagumpay ang nagpalayo sa kanya, kinatatakutan at hinahangaan ng sabay. Ngunit iniwan din siya nitong lubhang nag-iisa. Sa likod ng imahe ng kayamanan at kasikatan ay isang lalaking nagdadalamhati sa katahimikan. 3 taon na ang nakalipas mula nang biglang bawian ng buhay ang kanyang asawang si Evelyn dahil sa karamdaman. Mula noon ang malaki nilang mansyon sa Upper East Side ay napuno ng katahimikan. Tanging ang bigat ng kanyang mga yabag at paminsan-minsan ang mahinang tinig ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Ricardo ang maririnig. Si Ricardo na lamang ang natitirang pamilya ni Alberto. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bata. Ipinanganak siyang may mahihinang mga binti at kinakailangan ng saklay upang makagalaw. Mahal ni Alberto ang kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipakita. Durog ng kalungkutan sa pagkawala ng asawa at binibigatan ng responsibilidad sa kanyang pandaigdigang negosyo, pinili ni Alberto na ibuhos ang sarili sa trabaho. Araw-araw, umaalis siya bago sumikat ang araw at umuuwi ng gabi na kapag mahimbing nang natutulog si Ricardo. Para kay Alberto, mas madaling malunod sa trabaho kaysa harapin ang dalamhating hindi niya alam kung paano dadalhin. Sa loob ng engrandeng mansyon, pinalaki si Ricardo ng mga nurse, guro at kasambahay. Isa sa kanila ay si Alma Ramirez, isang tahimik at mabait na dalagang 28 taon. Kinuha siya upang tumulong sa paglilinis at alagaan si Ricardo kung kinakailangan. Hindi kailanman hinangad ni Alma na mapansin. Laging nakatali ang kanyang buhok at ang mga matay kalmado at maamo. Para kay Ricardo, siya ay espesyal, isang taong nakikinig at laging sumasagot ng may init. Ngunit para kay Alberto, isa lamang siyang kasambahay. Hanggang isang gabi ng taglagas, nagbago ang lahat. Natapos ng mas maaga kaysa inaasahan ang isang pulong ni Alberto. Bigla niyang naisipang umuwi nang hindi nagsasabi kaninuman. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagbukas ng pinto at pagpasok sa mansyon, natigilan si Alberto. Nasa gitna ng sala si Alma, nakaluhod at naglilinis ng sahig gamit ang basahan. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang hininga. Sa tabi nito, si Ricardo, ang kanyang munting anak, ay nakatayo ng nanginginig gamit ang kanyang lilang saklay, may hawak ding basahan at pilit na naglilinis ng sahig. Tita Alma, ako na po ang maglilinis dito, ani Ricardo, puno ng pagsisikap ang kanyang munting tinig. Sige Ricardo, malumanay na sagot ni Alma, pero sapat na ang tulong mo ngayon, umupo ka na at magpahinga, mahal. Gusto ko pang tumulong, giit ng bata. Sabi ni tita, magka-team kami. Nanatiling nakapako si Alberto, hirap huminga. Isang bugso ng di pamilyar na emosyon ang dumaloy sa kanya habang pinagmamasdan ang determinasyon sa mga mata ng anak. Hindi niya maalala kung kailan huling ngumiti si Ricardo ng ganon. Totoo, walang bahid ng lungkot. Sige, maliit kong katulong. Sandali na lang, sagot ni Alma ng may ngiti. Biglang napansin ni Ricardo ang ama sa pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata, may halong tuwa at kaba. Dad, ang aga mo umuwi! Sigaw niya, halos matumba sa pagmamadali. Mabilis na tumayo si Alma, nabitawan ng basahan at nag-alinlangan.
Pinunasan niya ang kamay sa kanyang apron at bahagyang yumuko. Magandang gabi po, Ginoo Reyes. Hindi ko po alam na maaga kayong uuwi. Natatapos ko na lang po sana ang paglilinis. Hindi agad sumagot si Alberto. Tinitigan niya ang anak saka si Alma, parehong nakatitig sa kanya. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Tanong niya sa huli. Tumutulong po ako kay Tita Alma, sagot ng bata, punong-puno ng pagmamalaki. At alam mo ba, kanina nakatayo ako ng halos 5 minuto mag-isa. Napatitig si Alberto kay Alma. Nakayuko ito, mahigpit na magkadikit ang mga kamay. 5 minuto, ulit niya na parang hindi makapaniwala. Tumango si Ricardo ng masigla. Araw-araw po akong pinapapagsanay ni Tita Alma. Sabi niya kung susubukan ko lagi, balang araw makakatakbo rin ako tulad ng ibang bata. Natahimik ang silid, nanikip ang lalamunan ni Alberto. Matagal na kayong nagsasanay? Medyo matalim niyang tanong, napatingala si Alma, halatang kinakabahan. Sir, naglalaro lang po kami, hindi ko po intensyong lumampas sa tungkulin. Bago pa makasagot si Alberto, sumingit si Ricardo, tila ipagtatanggol siya. Dad, si Tita Alma ang pinakamabait. Kapag umiiyak ako dahil masakit, sinasamahan niya ako. Sinasabi niya na malakas ako, parang mandirigma. Sumakit ang puso ni Alberto. Kailan ba siya huling naglaan ng ganoong oras sa anak? Pinilit niyang linawin ang boses. Ricardo, pumunta ka muna sa kwarto mo. Kakausapin ko si Tita Alma. Pero Dad, tutol ng bata. Ricardo, ngayon na, mariin na sabi ni Alberto. Napatingin ang bata kay Alma, nangumiti ng banayad at nakapagpakalma. Tumango si Ricardo at sumunod. Ang tunog ng kanyang saklay ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang paakyat. Bago tuluyang mawala, sumigaw siya, si Tita Alma ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Naiwan silang dalawa sa sala, lumapit si Alberto kay Alma. Noon lamang niya napansin ang mga kamay nitong pula at magaspang mula sa paglilinis at ang mga tuhod nitong basa sa sahig. Gaano nakatagal mong ginagawa ito kasama si Ricardo? Mahina niyang tanong. Mga 6 na buwan na po, sir, pero tuwing break lang o pagkatapos ng tungkulin ko, tinitiyak ko pong natatapos ko muna ang lahat bago siya tulungan. Hindi ka binabayaran ng dagdag para rito? Halos bulong niyang tanong. Hindi po sir, sagot niya, nananatiling nakatayo ng tahimik. Hindi ko kailanman hinangad ang kapalit, mahinang sabi ni Alma. Gusto ko lang talagang makasama si Ricardo. Nanatiling tahimik si Alberto, hindi inaasahan ang kanyang sinseridad. Sa mas banayad na tinig, nagtanong siya, bakit mo iniisip na espesyal siya? Bahagyang ngumiti si Alma. Dahil kahit gaano kasakit hindi siya sumusuko, patuloy siyang lumalaban at napakabait niya, laging iniisip ang iba, may kakaiba talaga sa kanya. Tumagos sa puso ni Alberto ang mga salitang iyon, ni minsan hindi pa niya tiningnan ang kanyang anak sa ganoong paraan. Pinilit niyang manatiling kalmado. Saan mo natutunan ang mga pisikal na ehersisyo na iyon? Napayuko si Alma, nag-aatubili. Ako, may kaunting karanasan. Anong klaseng karanasan? Tanong niyang muli. Ngayon ay mas matatag ang boses. Tahimik siya ng ilang sandali bago sa wakas nagsalita sa mababang tinig. Ang kapatid ko po, si Carlos, ipinanganak ding mahina ang mga binti. Halos buong kabataan ko'y ginugol ko sa pagtulong sa kanya sa therapy, pag-aaral kung paano siya matutulungang maglakad. Wala akong formal na pagsasanay, pagmamahal at pasensya lang. Sandali siyang natigilan bago muling nagsalita. Nang makita kong nahihirapan si Ricardo, malungkot at nag-iisa, hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Gusto ko lang tumulong. Tumingin siya kay Alberto, nanginginig ang tinig. Patawarin ninyo ako, sir, pero sobrang nag-iisa ang bata. Lagi kayong abala. Hindi ko po intensyong lumampas sa tungkulin. Kung gusto ninyong tumigil ako, titigil ako.
Wala po akong masamang hangarin, gusto ko lang siyang mapasaya dahil bawat bata ay karapat-dapat ngumiti araw-araw. Napatigil si Alberto. Bigla niyang napagtanto na hindi na niya maalala kung kailan huling tumawa ang anak mula sa puso. Alma, mahina niyang tanong, pwede ba kitang tanungin ng personal? Opo, sir, sagot nito. Bakit ka nagtatrabaho bilang kasambahay? Malinaw na marunong ka sa pag-aalaga ng bata at may likas na talento sa therapy. Bakit hindi mo ito gawing propesyon? Mapait na ngumiti si Alma. Dahil wala po akong formal na edukasyon, lahat ng natutunan ko ay galing sa pag-aalaga kay Carlos. Walang halaga iyon sa papel at kailangan kong magtrabaho. Umaasa sa akin ang pamilya ko. Nagpatuloy siya, matatag ang boses pero halatang pagod. Ang nanay ko'y naglilinis ng opisina tuwing gabi. Si Carlos, 16 na taong gulang, pumapasok sa umaga at tumutulong sa maliit naming tindahan tuwing hapon. Nakakaraos naman kami pero kapos. Dinaluyong si Alberto ng emosyon, guilt, respeto, kababaang loob. Naroon sa kanyang harapan ang isang dalagang pasa ng bigat ng pamilya pero nakakatagpo pa rin ng oras at malasakit para tulungan ang kanyang anak. Naisip mo bang bumalik sa pag-aaral para maging lisensyadong therapist? Tanong niya. Mapait na natawa si Alma, pagod kaysa natutuwa. Mag-aral? Sir, umaalis ako ng bahay 6:00 ng umaga, 2 bus para makarating dito. Maghapon akong nagtatrabaho hanggang 6:00 ng gabi. 2 bus ulit pa uwi. Pagdating magluluto ako, tutulong kay Carlos sa takdang aralin at maglilinis pa. Halos hating gabi na bago matapos. Mababa ang tinig niya nang magpatuloy. Tuwing weekend, naglilinis din ako ng ibang bahay para may dagdag na kita. Wala akong oras magpahinga, lalo na para mag-aral. Tahimik na nakinig si Alberto, saka lamang napagtanto kung gaano kaliit ang alam niya tungkol sa buhay nito bukod sa uniforme at tungkulin. Alma, sabi niya sa wakas, gusto kong makita ang mga ehersisyong ginagawa ninyo ni Ricardo. Nagalinlangan si Alma, pero nakapajama na po siya. Karaniwan naming ginagawa iyon tuwing umaga bago siya pumasok sa klase. Dumarating ako 7:30, naghahanda ng almusal at habang tahimik pa ang bahay, lumalabas kami sa hardin para mag-ensayo. Pagkatapos, maliligo siya, kakain at magsisimula na ng kanyang araw. Napatigil si Alberto na gulat. Ni minsan hindi niya naitanong kung paano nagsisimula ang araw ng anak. Lagi na siyang wala bago mag-7:00, nakalubog sa trabaho kahit weekends. Gusto ba talaga iyon ni Ricardo? Tanong niya. Mahilig na po siya, sagot ni Alma. Sa una, mahirap para sa kanya. Pero ngayon, inaabangan na niya ito. Kahapon lang, nakatayo siya ng halos 3 minuto nang walang saklay. Nanlaki ang mga mata ni Alberto. Ang physical therapist nila ay nagsabing matagal pa bago mangyari iyon. Namula ang pisngi ni Alma. Baka po mas nagsisikap siya. Gusto niya kasi akong ipagmalaki. Huminto siya saglit bago mahina pang idinagdag at gusto rin po niyang ipagmalaki ninyo siya. Naninikip ang lalamunan ni Alberto. Hindi niya alam na ganun pala ang nararamdaman ng anak niya tungkol sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang marahang tunog ng saklay mula sa hagdan. Lumitaw si Ricardo sa tuktok, bulong, "Dad, nandito ka pa?" "Dapat natutulog ka na," sagot ni Alberto, pero wala na ang dating taray ng boses. "Sinubukan ko, pero ipapalayas mo ba si Tita Alma?" Natigilan si Alberto. "Bakit mo naman naisip yan?" Yumuko ang bata. "Kasi parang galit ka kanina nang pinapunta mo ako sa taas. Si Mami kasi palaging pinapalayas ang mga katulong kapag may ginawa silang hindi niya gusto." Napatingin si Alberto kay Alma na nakayuko ulit. Lumuhod siya sa tabi ng anak. "Ricardo, gusto mo ba si Alma?" "Mahal ko siya," sagot ng bata. "Best friend ko siya." "Bakit siya ang best friend mo?"
Nag-isip sandali si Ricardo. Kasi nakikipaglaro siya sa akin, nakikinig siya, hindi siya nagmamadali at naniniwala siya na balang araw makakalakad din ako tulad ng ibang bata. Parang nabiyak ang puso ni Alberto sa narinig. Mahina niyang tanong, "At ako? Kaibigan mo ba ako?" Matagal ang katahimikan bago mahina niyang sagot, "Ikaw ang daddy ko. Hindi ka best friend, mahalaga ang daddy, pero ang kaibigan laging nandoon." Parang kutsilyong tumarak sa puso ang mga salitang iyon. Napatingin siya kay Alma at nakita ang mga matang kumikislap sa emosyon. Huminga ng malalim si Alberto at muling tumingin sa anak. "Ricardo, gusto kong maging kaibigan mo. Papayag ka ba?" Nagningning ang mukha ni Ricardo. "Talaga, Dad?" "Talaga," sagot ni Alberto, puno ng init ang tinig, isang bagay na matagal nang nawala. "Ang pagiging magkaibigan ay nangangahulugang naglalaro tayo ng magkasama, nakikinig ka sa akin at pinapanood mo akong mag-ensayo kasama si Tita Alma." Masiglang sabi ni Ricardo, nangingislap ang mga mata sa tuwa. Sinubukan niyang tumalon sa tuwa, ngunit natigilan at halos mawalan ng balanse. "Kung ganoon," mabilis niyang dagdag, "bukas kailangan mong pumunta sa hardin at panoorin ako." Ngumiti si Alberto na balot ng damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman. "Nandun ako," mahinahon niyang pangako. "Bukas, hindi ko palalampasin." Yumakap si Ricardo ng mahigpit sa kanyang ama. "Ngayon may dalawa na akong best friend, si Daddy at si Tita Alma." Niyakap din siya ni Alberto, pinisil ng mahigpit, puno ang puso, hindi lang ng pagmamahal, kundi pati ng bago, pag-asa. Mahina niyang bulong, "Matulog ka na, champ. Bukas ay malaking araw." Pag-akyat ni Ricardo, muling tumingin si Alberto kay Alma. Isang salita lang ang kanyang sinabi, "Salamat." Nagulat si Alma, "Salamat, sir, para saan?" "Dahil nandyan ka para sa anak ko noong hindi ko alam kung paano," tugon ni Alberto. Mabigat sa sinseridad ang tinig. Tahimik na ngumiti si Alma. Espesyal si Ricardo. Kahit sino'y magmamalasakit sa kanya, pero hindi lahat ay marunong kung paano siya palalakasin. Nanatiling tahimik si Alberto, nag-iisip ng malalim. Maraming bagay ang biglang pumapasok sa kanyang isipan. Halos parang kinukumbinsi ang sarili, mahina niyang bulong, "Kailangan kong naroon bukas." Naalala niya ang siksik na kalendaryo, 3 mahalagang pagpupulong, kabilang ang isang video conference sa mga Amerikanong mamumuhunan at isang ulat na dapat pa niyang suriin. Ngunit biglang tila maliit na bagay ang lahat. "Dito ako bukas ng umaga," malakas niyang sabi, ikinagulat pati niya. Kinagabihan, pumasok si Alberto sa silid ni Ricardo. Mahimbing na itong natutulog, nakahiga at ang maliliit na saklay ay maayos na nakapatong sa tabi ng kama, handa para sa susunod na araw. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang bawat hinga ng anak. Gaano nakatagal mula nang huli ko siyang mapanood na ganito? Ilan na bang mahahalagang sandali ang napakawalan ko? Hindi na siya nagdalawang isip. Inilabas niya ang telepono, kinansela ang 3 pagpupulong at inutusan ang kanyang assistant na i-reschedule ang tawag sa investors. Sa unang pagkakataon sa kanyang profesional na buhay, pinili niyang unahin ang pamilya. Kinabukasan, nagising si Alberto ng alas 6:30 ng umaga. Naligo, nagsuot ng simpleng damit, walang suit, walang kurbata, plain shirt at pantalon lamang. Karaniwang araw iyon ng trabaho, ngunit iba ang pakiramdam. Pagpasok niya sa kusina, abala na si Alma sa paghahanda ng almusal. "Magandang umaga, Alma." Malumanay niyang bati, ikinagulat ng babae. "Magandang umaga, Ginoo Reyes," sagot nito, medyo nabigla. "Maaga po kayong nagising ngayon." "Tama ka, tulog pa ba si Ricardo?" "Opo, sir. Karaniwan siyang nagigising bandang alas 7:30. Nagsisimula kami ng training mga alas 8. Pagkatapos niyang kumain." Tumingin si Alberto sa orasan. Alas 7:15 pa lang. Lumapit siya. "Pwede ba akong tumulong sa paghahanda ng almusal?" Napakurap si Alma.
Halatang nabigla. Kayo po, gusto ninyong tumulong? Siyempre, ngumiti siya. Ano ba ang paborito ni Ricardo tuwing Lunes ng umaga? Hotcakes, sir. Sabi niya nagbibigay yon ng lakas para magsimula ng linggo ng malakas. Natawa si Alberto. Hotcakes, wala akong kaalam-alam. Palagi niya pong sinasabi iyon, tugon ni Alma na may ngiti at dagdag motibasyon din bago mag-training. Tahimik na pinanood ni Alberto habang binabati ni Alma ang masa at ibinubuhos sa kawali. Napagtanto niya, hindi lang pagkain ang niluluto nito, kundi maliliit na sandali ng kaligayahan para sa kanyang anak. Alma, pwede ba kitang tanungin ng personal? Sabi niya makalipas ang ilang sandali. Siyempre po, bakit ka ganon kaalaga kay Ricardo? Sandaling tumigil si Alma bago tapat na sumagot. Nung bata pa ako, may kaparehong kondisyon ang nakababatang kapatid kong si Carlos. Lagi siyang nahuhuli sa ibang bata at nakikita ko ang lungkot sa mata niya kapag hindi siya makasabay. Kaya ako ang naging best friend niya. Gumagawa ako ng laro na kaya niyang salihan, hinihikayat ko siya sa bawat maliit na progreso. Unti-unti, lumakas siya. Ngumiti siya, may bahid ng tahimik na pagmamataas. Ngayon nasa high school na si Carlos. May mga hamon pa rin pero hindi siya sumusuko. Malakas siya. At gusto mo ring mangyari iyon kay Ricardo? Tanong ni Alberto ng mahina. Gusto ko lang maging masaya si Ricardo, sagot ni Alma. Gusto kong maniwala siya sa sarili niya. Dahil kung may buong pamilyang nagmamahal at sumusuporta na hindi naranasan ng kapatid ko, mas malayo pa ang mararating ni Ricardo. Nabuo ang bukol sa lalamunan ni Alberto. Naibigay niya sa anak ang yaman, kaginhawaan, lahat ng material na bagay na maisip niya. Ngunit hindi niya naibigay ang pinakamahalaga, ang kanyang presensya. Biglang bumungad si Ricardo sa kusina, hawak ang saklay at kinukusot ang mga mata. Dad, nandito ka pa, hindi ka umalis para magtrabaho. Magandang umaga, champ. Nananatili ako para panoorin kang mag-training gaya ng ipinangako ko. Nagningning ang mukha ni Ricardo. Talaga, makikita mo kung gaano na ako kalakas? Oo naman, pero una, ngumiti si Alberto, mag-almusal tayo, gumawa si Alma ng paborito mo. Umupo si Ricardo sa mesa, masayang masaya. Habang kumakain, tahimik na pinagmamasdan sila ni Alberto, namamangha kung gaano kasaya at natural ang ugnayan ng dalawa. Dad, alam mo ba nakaakyat ako ng 3 hagdan ng walang saklay? Tumaas ang kilay ni Alberto. Hindi ka panipaniwala yon. At marunong na rin akong mag-stretching parang mga matatanda. Stretching exercises? Oo, tinuro sa akin ni Tita Alma. Sabi niya kailangan handa ang muscles bago mag-training. Tumingin si Alberto kay Alma. Sa mahinahong kumpiyansa ng babae, malinaw na alam niya ang kanyang ginagawa. Eksaktong 8:00, lumabas sila sa hardin. Dumaan ang sinag ng araw sa mga puno. Ibinaba ni Alma ang banig sa damuhan. Magsimula tayo sa stretching, masigla niyang sabi. Humiga si Ricardo at sinunod ng maingat ang bawat utos. Galaw ng puno ng atensyon. Pinagmamasdan ni Alberto na mamangha sa disiplina at sipag na nakikita sa murang katawan ng anak. Mahusay Ricardo, papuri ni Alma. Ngayon, pagsasanayin natin ang balanse mo. Dahan-dahan niyang tinulungan ang bata na tumayo, saka inilagay ang saklay sa tabi. Subukan mong tumayo ng walang saklay sa loob ng 30 segundo. Kapag nagawa mo, bukas sisikapin nating gawing 45. Itinaas ni Ricardo ang baba, puno ng determinasyon ang mga mata. Gusto kong subukan ng 1 buong minuto. Dahan-dahan lang, malumanay na sagot ni Alma. Ang galing mo na. 30 segundo ay kahanga-hanga na, malumanay na paghikayat ni Alma. Huminga ng malalim si Ricardo, binitiwan ang kanyang mga saklay at nagtuon ng pansin sa pagtayo ng tuwid. Pigilang-pigil ang hininga ni Alberto, pinagmamasdan ang munting katawan ng anak na nanginginig sa pagsisikap. 15 segundo,
Mahinang bilang ni Alma, puno ng pag-asa ang tinig. Kita mo yun, Dad? Pagmamalaki ni Ricardo, nakatutok ang mga mata sa harapan. Nakikita ko, tugon ni Alberto, puno ng paghanga ang tinig. Isang bagay na kamangha-mangha ang ginagawa mo. 25, 30, binilang ni Alma. Sa mismong oras na iyon, bahagyang nawala ng balanse si Ricardo, ngunit mabilis siyang nasalo ni Alma bago tuluyang matumba. Nagawa ko buong 30 segundo. Sigaw ni Ricardo, nangingislap ang mukha sa pagmamalaki. Hindi napigilan ni Alberto, mabilis niyang niyakap ang anak, nangingilid ang luha sa mga mata. Ricardo, sobrang ipinagmamalaki kita, sabi niya, nanginginig ang boses. Humihingal pa, nakangiti si Ricardo. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit gusto kong mag-training kasama si Tita Alma. Diba? Tumango si Alberto, nakangiti. Naiintindihan ko na, mahinang bulong niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago si Alberto. Hindi na siya nagmamadaling umalis bago sumikat ang araw. Sa halip, kumakain siya ng almusal kasama si Ricardo at nanonood ng pagsasanay sa hardin araw-araw. Bawat umaga, lalo siyang namamangha sa progreso ng anak. Mas matagal na nakakatayo si Ricardo, mas maayos na naglalakad at higit sa lahat, muling nakangiti ng malaya, isang bagay na matagal nang nawala. Isang tahimik na hapon habang abala si Ricardo sa pagguhit sa kanyang silid. Inimbitahan ni Alberto si Alma sa engrandeng silid-aklatan. Dati malamig at malayo ang silid na iyon, ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Nakatayo si Alberto sa tabi ng malaking bintana, nag-aatubili. Pagkaraan ng ilang sandali, humarap siya kay Alma. Alma, panimula niya, mas banayad ang boses kaysa dati. May utang ako sa iyo na higit pa sa isang simpleng pasasalamat. Ang ginawa mo para kay Ricardo, lampas yon sa kahit anong trabaho, ibinigay mo sa kanya ang pag-asa at sa pagbibigay mo noon, ibinalik mo rin iyon sa akin. Namula si Alma, halatang nahihiya sa papuri. Mr. Reyes, sinunod ko lang ang sinasabi ng puso ko. Ang tanging gusto ko lang ay makita si Ricardo na masaya. Lumapit si Alberto, tapat ang tinig. At dahil diyan, gusto kitang alukin ng isang bagay. Nagulat si Alma. Alukin? Ng ano po? Gusto kong maging opisyal na therapeutic companion ka ni Ricardo. Hindi ka na maglilinis. Ang tanging trabaho mo ay suportahan siya, ituloy ang ginagawa mo. Ngunit formal, may tamang pagkilala at nararapat na sahod. Nanigas si Alma, kinakabahang pinilipit ang mga daliri. Pero wala po akong kwalifikasyon, wala akong degree. Lahat ng alam ko'y galing lang sa pagtulong sa kapatid ko. Maingat siyang pinigilan ni Alberto. Ako ang magbabayad ng edukasyon mo. Lahat, tuition, libro, exam, anumang kailangan para maging lisensyadong therapist ka. Magpapatuloy kang magtrabaho rito habang nag-aaral at itataas ko ang sahod mo, pati pamilya mo aalagaan ko. Namasa ang mga mata ni Alma. Mr. Reyes, bakit ninyo ito ginagawa para sa akin? Sandaling tumahimik si Alberto bago mahina niyang sabi, hindi lang ito para sa iyo, para ito kay Ricardo. Kailangan kanya, hindi lang bilang kasama, kundi bilang pinagmumula ng tapang na hindi ko kayang ibigay. At ikaw, karapat-dapat ka ring magkaroon ng pagkakataong gawin ang ipinanganak kang gawin. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Alma. Naalala niya ang pagod na ina, ang masipag na kapatid, at ang buhay na pilit nilang binubuo. Isang sandali lang na ito'y maaaring magbago ng lahat. Mr. Reyes, mahinang sabi niya, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Ibibigay ko kay Ricardo ang lahat ng kaya ko. Tumango si Alberto, puno ng tiwala ang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang mas maliwanag na landas, hindi lang para kay Ricardo, kundi para rin sa kanya. Kumalat ang balita ng mabilis na pag-unlad ni Ricardo sa hanay ng mga elite sa New York. Ang dating tinatawag na malamig at malayong si Alberto Reyes ay biglang pinag-uusapan sa ibang paraan.
Nakakagulat, para sa marami na ang isang bilyonaryo ay hinayaang makalapit sa kanyang pamilya ang isang simpleng katulong. Isang gabi sa isang prestihiyosong charity gala ng isang Fortune 500 company, dumating si Alberto kasama si Ricardo at si Alma sa kanilang tabi. Nakasuot siya ng simpleng asul na bestida, elegante ngunit mapagkumbaba. Sa pagpasok pa lang nila, maraming matang napako sa kanya. May mga usisero, may mapanghusga. Isang panauhin ang bumulong ng sapat para marinig niya. Nakakagulat. Ang isang tulad ni Reyes, pwede niyang makuha ang sinuman pero pinapayagan niyang makialam ang isang katulong sa personal niyang buhay. Yumuko si Alma, tahimik na nilunok ang sakit. Hinawakan agad ni Ricardo ang kanyang kamay, pinisil ng mahigpit. "Huwag kang malungkot, Alma," bulong niya. "Alam kong ikaw ang pinakamabuti." Narinig ni Alberto ang parehong komento at ang tugon ng anak. Sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Humarap siya sa grupo at sa malamig ngunit makapangyarihang tinig ay nagsalita. Ang babaeng iyan, anya, ay nagawa ang hindi kayang tapatan ng pera at pinakamahusay na espesyalista. Ibinigay niya sa anak ko ang lakas para muling maniwala sa sarili. Kung hindi ninyo nakikita ang halaga noon, marahil wala na tayong dapat pang pag-usapan. Natahimik ang buong bulwagan, natigil ang mga bulungan, yumuko ang mga mata. Tiningnan ni Alma si Alberto puno ng pasasalamat at kaba. Ngunit alam niyang totoo ang bawat salitang binitiwan niya, ngunit hindi pa tapos ang mga pagsubok. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap si Alberto ng tawag mula kay Pablo Fernandez, isa ring makapangyarihang negosyante. May cerebral palsy ang kanyang apo. "Alberto," dumagundong ang tinig ni Pablo sa kabilang linya, "narinig kong ang katulong mo, ang dalagang yon, ay pambihira sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Gusto kong kunin siya para sa apo ko." May mahabang katahimikan bago siya muling nagsalita. "Magbabayad ako ng doble sa inaalok mo. Ibibigay ko lahat, benepisyo, bonus, anumang gusto niya." Napatigil si Alberto, hawak ang telepono sa tainga. Matindi ang alok at maaari nitong muling baguhin ang buhay ni Alma, ngunit sa anong kapalit? Hindi nagatubili si Alberto nang sumagot kay Pablo. Matatag at puno ng paniniwala ang kanyang tinig. Hindi ibinebenta si Alma, hindi siya empleyadong maaaring ipagpalit. Kasama na siya sa pamilya ko. Ngunit hindi agad sumuko si Pablo Fernandez. Makalipas lamang ang ilang araw, lumapit mismo si Alma kay Alberto. May bakas ng alinlangan sa kanyang mga mata. "Mr. Reyes," mahina niyang sabi, "nakakuha ako ng alok na trabaho." Bahagyang tumango si Alberto, "Mula kay Pablo Fernandez." Nag-aatubili si Alma bago tumango. "Opo, nag-alok sila ng tulong para sa aking nanay at kapatid. Isa itong alok na maaring magbago ng buhay namin. Pero," yumuko siya, nanginginig ang tinig, "ayokong iwan si Ricardo, hindi ko alam ang gagawin." Matiim siyang tinitigan ni Alberto, halong paghanga at pag-aalala ang nasa kanyang mga mata. Nakikita niya ang pakikibaka ni Alma sa pagitan ng pamilyang kanyang pinagmulan at ng pamilyang natutunan niyang mahalin. Ang pinakamahalaga, mahinahong sabi ni Alberto, ay kung ano ang mangyayari kay Ricardo kapag umalis ka. Pumatak ang mga luha sa mata ni Alma. Masisira siya, lubos siyang nagtitiwala sa akin kahit ang pag-iisip na iwan siya, ang sakit na. Lumapit si Alberto, matatag ang boses. "Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ako ang bahala sa pamilya mo, anumang kailangan nila. Tatapatan ko ang alok o hihigitan pa. Pero higit pa riyan gusto kong malaman mo ito, hindi ka na basta nagtatrabaho rito. Bahagi ka na ng tahanang ito, bahagi ka na namin." Tuluyan nang napaiyak si Alma, nanginginig ang balikat sa ginhawa. "Mr. Reyes, ang masasabi ko lang, mananatili ako. Para kay Ricardo, para sa lahat ng mahalaga." At sa sandaling iyon, napagtanto ni Alberto
na nalampasan ng kanyang pamilya ang unang totoong unos at lumabas silang mas matatag, lahat dahil kay Alma. Sa mga sumunod na linggo, hindi na malamig at tahimik ang mansyon. Bawat umaga nakaupo si Alberto sa hardin, pinapanood si Ricardo sa kanyang pagsasanay. Ang presensya niya ay nagbibigay ng bagong lakas sa bata at lalong bumilis ang pag-unlad nito. Mas matagal na nakakatayo si Ricardo, mas kumpiyansa sa paglalakad at higit sa lahat, ang kanyang halakhak, maliwanag at masigla ay muling umaling-aungaw sa mga pasilyo. Laging nasa tabi niya si Alma, ginagabayan siya ng may tiyaga at papuri. Sa tuwing nadadapa, siya ang sumasalo. Sa tuwing nag-aatubili, siya ang pumapalakpak at humihikayat. Pinagmamasdan lahat ni Alberto at lalong humahanga. Doon niya tuluyang naunawaan ang matibay at walang sawang paniniwala ni Alma kay Ricardo ang nagpasiklab ng apoy sa puso ng kanyang anak. Isang malamig na umaga, nagbago ang lahat. "Ricardo," masayang sabi ni Alma, "subukan natin ang bago ngayon." Lumuhod siya sa harapan ng bata. "Lalakad ka ng ilang hakbang ng walang saklay." May halong takot at pananabik sa mga mata ni Ricardo. Tumingin siya sa ama. "Dad, sa tingin mo kaya ko?" Lumuhod si Alberto at hinawakan ang kamay ng anak. "Hindi lang sa tingin ko, kaya mo. Naniniwala ako sa iyo, anak." Naglaho ang takot sa mga mata ni Ricardo. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binitiwan ng saklay. Bahagyang umatras si Alma, handang sumalo kung kailangan. Nakabukas ang mga bisig ni Alberto, ilang hakbang lang ang layo. 1, 2, 3. Umaalon ang katawan ni Ricardo, nanginginig ang bawat hakbang, ngunit bawat yapak ay isang tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak siya pasulong, diretsyo sa mga bisig ng kanyang ama. Walang luha ng sakit, tanging halakhak lamang ang umalingaw-ngaw sa hangin. "Dad, nakalakad ako! Totoo, nakalakad ako!" Mahigpit siyang niyakap ni Alberto, halos mapatid ang tinig sa emosyon. "Ang galing mo, Ricardo. Wala akong mas ipinagmamalaki pa." Nakatayo sa tabi si Alma, nakatakip ang kamay sa bibig, luhaan ang mga mata. Lumapit si Ricardo, patuloy na nakangiti. "Alma, nakita mo! Nakalakad ako!" Ngumiti siya, nanginginig ang tinig. "Nakita ko, munting mandirigma, napakagaling mo." At sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni Alberto kung ano ang tunay na mahalaga. Walang negosyo, walang gusaling matayog ang hihigit pa sa kaligayahang makita ang kanyang anak na nagtagumpay sa dating imposibleng bagay. At alam niya, walang duda, lahat ng ito'y dahil kay Alma, ang babaeng nagbalik ng liwanag sa kanilang buhay. Mula nang unang lumakad si Ricardo, nagbago ang lahat. Ang dating mansyon na puno ng katahimikan ay ngayon nagliliwanag sa init at saya. Si Ricardo'y masigla, laging sabik ipakita ang kanyang bagong kakayahan. Bawat maliit na tagumpay ay nagiging pagdiriwang. Nagbago rin si Alberto. Tuwing umaga, nasa hardin siya, hindi bilang CEO na tumatakas sa emails, kundi bilang isang ama na pinapanood ang paglaki ng anak. At sa bawat pagkakataon na nakikita niyang ginagabayan ni Alma si Ricardo, may namumuong damdamin sa kanyang puso. Isang bagay na inakala niyang nawala nang mamatay si Evelyn. Kapayapaan, pagtitiwala, at marahil, pag-ibig. Isang hapon matapos ang isang matagumpay na ensayo, tumakbo si Ricardo sa ama. "Dad, 6 na hakbang ang nagawa ko ngayon ng walang saklay," sabi ni Alma. "Bukas mas marami pa." Yumuko si Alberto at mahigpit na niyakap ang anak. "Kamangha-mangha yon, champ. Ipinagmamalaki kita higit pa sa salita." Paglingon niya kay Alma, nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng init sa kanya at puno ng pasasalamat mula kay Alberto. Sa titig na yon, alam nilang nakabuo sila ng isang bagay na bihira at maganda. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Ang tatlo, si Ricardo, si Alberto at si Alma, ay naging hindi mapaghihiwalay. Madalas sabihin ni Ricardo na sila ang kanyang dream team.
Si Dad ang superhero, si Alma ang coach, at ako ang munting mandirigma. Tawa niya. Napapangiti lamang sina Alberto at Alma, nag-aalab ang puso sa inosenteng katotohanang iyon. Minsan, sa katahimikan ng bahay, nahuhuli ni Alberto ang sarili na pinagmamasdan si Alma sa kusina, sa hardin. Hindi siya umaangkop sa marangyang mundong dati niyang ginagalawan, ngunit dala niya ang bagay na hindi niya kailanman natagpuan sa yaman o kapangyarihan, kapayapaan, presensya at pag-ibig na walang kondisyon. At isang gabi matapos makatulog si Ricardo, lumabas si Alberto sa hardin, tahimik na nakabitin ang buwan sa langit. Tahimik na nakaupo si Alma sa kahoy na bangko sa ilalim ng kumikislap na mga bituin na katulala habang marahang humahaplos ang malamig na hangin sa paligid. Nag-alinlangan si Alberto, ngunit naupo rin sa tabi niya. Alam mo, mahina niyang sabi, matagal na mula nang huli kong makita si Ricardo ng ganito kasaya at sa totoo lang, matagal na rin mula nang huli kong maramdaman na buhay ako. Lumingon si Alma, nangingislap ang mga mata. Dahil po yun sa inyo, Mr. Reyes, mahinang bulong niya. Kailangan ni Ricardo ang kanyang ama higit sa lahat. Maliit lang ang naging bahagi ko. Umiling si Alberto, hindi Alma. Ibinalik mo ang liwanag na akala ko'y nawala na magpakailanman. Napatigil si Alma, hindi makapagsalita. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso habang bumalot sa kanila ang isang tahimik, ngunit makahulugang katahimikan. Sa sandaling iyon, may tumubo hindi na lang isang ugnayan ng tungkulin, kundi isang bagay na nakabatay sa respeto, pag-unawa, at dumaraming pagmamahal na hindi na nila kayang itanggi. Sa mga araw na sumunod, lalong naging malinaw kay Alberto ang kanyang damdamin sa tuwing nakikita niya si Alma na tumatawa kasama si Ricardo o nakaluhod sa hardin upang gabayan ito, muling nabubuhay ang init sa kanyang puso. Ang dating malamig na mansyon ay ngayoy puno ng buhay. Isang gabi matapos makatulog si Ricardo, pinakiusapan ni Alberto si Alma na manatili sa sala na maliwanag sa malambot na ilaw. Sa ilalim ng ginintuang ningning ng mga lampara, kitang-kita ang kabutihan sa kanyang mga mata. Alma! Panimula ni Alberto banayad ang tinig. Matagal ko nang iniisip tungkol kay Ricardo, tungkol sa bahay na ito at tungkol sa iyo. Nagulat si Alma, biglang bumilis ang tibok ng puso. Mr. Reyes, huminga ng malalim si Alberto, tapat ang anyo. Marami akong nawala at sa mahabang panahon, isinara ko ang sarili sa mundo. Akala ko'y hindi ko na muling mararamdaman ang kahit ano, pero dumating ka, ibinalik ang saya ni Ricardo at pati ang akin. At sa lahat ng ito, natutunan kong alagaan ka ng lubos. Nanlaki ang mga mata ni Alma, halong tuwa at takot ang nadama. Imposible ito, bulong niya. Isa kang bilyonaryo at ako'y simpleng ako lang. Hindi ito tatanggapin ng mundo. Lumapit si Alberto, matatag ang boses. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga sa akin ngayon ay si Ricardo, ang tahanang ito, at ikaw. Hindi ka na basta bahagi ng buhay namin. Ikaw ang puso nito. Lumingon si Alma, namumuo ang luha. Natatakot ako. Kung oo ang sagot ko, maaaring tumalikod ang mundo sa iyo. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Alma. Kung ganon, hayaan mo sila, harapin natin ng magkasama. Dati naniwala akong kaya kong mag-isa, pero ngayon alam ko, gusto kong lakarin ang landas na ito na kasama ka. Unti-unting bumagsak ang mga pader ni Alma. Hindi siya nagsalita, ngunit sinabi ng kanyang mga luha ang lahat. Nagsimula ang bagong yugto, ipinanganak mula sa sakit, ngunit pinatibay ng pag-asa. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Nag-usap-usapan ang mga tao, may mga bulong sa lipunang mataas, ngunit hindi iyon ininda ni Alberto. Mas masaya kaysa dati si Ricardo.
Sa tuwing nakikita niyang nagngingitian sina Alma at ang kanyang ama, tatawa siya at sasabihing, "Ngayon nandito na ang superhero at ang coach ko." Isang tahimik na gabi ng Tagsibol, magkasamang nakaupo ang tatlo sa hardin sa parehong lugar kung saan unang nakalakad si Ricardo. Sa ilalim ng mga ilaw at marahang hangin, hinawakan ni Alberto ang kamay ni Alma at tinitigan siya. "Alma," sabi niya, puno ng damdamin, "minsan akala ko'y puro boardroom at numero na lang ang buhay ko. Pero ipinakita ninyo ni Ricardo sa akin ang higit na mahalaga, pamilya." Sandaling natigilan siya bago tuluyang nagtanong, "Pakakasalan mo ba ako?" Napatigil si Alma. Nang napuno ng luha ang kanyang mga mata, tumango siya at mahigpit na pinisil ang kanyang kamay. Ngumiti si Alberto, nangingislap din ang mga mata. "Mula ngayon, sabay nating bubuuin ang buhay na ito. Hindi enggrande ang kasal, ngunit ito'y perpekto. Walang marangyang bulwagan o listahan ng elite na panauhin. Sa halip, ginanap ito sa hardin sa likod ng mansyon, sa mismong lugar kung saan unang lumakad si Ricardo. Iilan lamang ang panauhin, mga malalapit na kaibigan, pinagkakatiwalaang kasamahan, mga taong sumuporta sa kanilang paglalakbay. Nakasuit si Ricardo, nakangiting matang proud na tumayong best man. Hawak ang kamay ni Alma, inihatid niya ito sa landas na tinabunan ng puting mga talulot. "Miss Alma," sabi niya, kumikislap ang ngiti, "ngayon ibinibigay kita kay Dad." Halos maiyak si Alma sa inosenteng kabutihan ng bata. Nang dumating ang oras ng panata, diretsyong tumingin si Alberto sa kanyang mga mata. "Ako si Alberto Reyes, nangangakong mamahalin at pahahalagahan si Alma. Hindi lamang bilang asawa, kundi bilang babaeng nagbigay ng bagong buhay sa akin at sa aking anak. Nangangako akong uunahin ang ating pamilya higit sa lahat." Nanginginig ang kamay, sagot ni Alma, puno ng pag-ibig ang tinig. "Ako si Alma Ramirez, nangangakong mananatili sa tabi ni Alberto at Ricardo sa bawat saya at bawat hamon. Hindi ako narito upang palitan ang nakaraan, kundi upang bumuo ng tahanang pinangungunahan ng pag-ibig." Nang ipinalit na nila ang mga singsing, masiglang pumalakpak si Ricardo at sumigaw, "Ngayon dream team na talaga tayo." Umalingaw-ngaw ang halakhak sa hardin, malaya ang pagdaloy ng luha. At nang niyakap ni Alberto si Alma ng banayad, mahina niyang ibinulong, "Sa wakas, natagpuan na natin ang ating landas." Sa gabing iyon, sa ilalim ng parehong langit kung saan nagsimula ang lahat, sinimulan ng pamilya Reyes ang kanilang bagong kabanata. Ito'y hindi lamang kwento ng isang malamig na bilyonaryo at isang simpleng katulong. Ito'y kwento ng isang lalaki at babae, ng isang ama at anak, isang pamilyang pinagaling ng kabutihan, muling itinayo ng tiwala at pinagpala ng himalang nagmumula lamang sa puso.